King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 45. Ikalawang imbitasyon ng summit. Sa loob ng hardin. Hindi nagtagal ay nakabawi si Zhao Feng habang pinapanood silang dalawa na naglalakad palabas. Nais niyang maabot ang rurok ng martial arts at tuklasin ang labas ng mundo. Ang isang maliit na lungsod tulad ng Sun Feather City ay hindi makakadena sa kanya. Nakatuon lamang si Zhao Feng sa paglilinang, mula sa pagsasanay ng mga kasanayan sa daliri hanggang sa mga kasanayan sa paggalaw, pagkatapos ng mga kasanayan sa panloob na lakas hanggang sa mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Hindi niya alam na nakatanggap na pala ng imbitasyon ang mga henyo ng nakababatang henerasyon na dumalo sa Genius Summit. Ang imbitasyon ay nagmula sa pinakamagandang babae ng Sun Feather City, kaya lahat ng mga kabataan ay handa na ipakita ang kanilang mga kakayahan. Nang gabing iyon, sina Zhao Qi, Zhao Han, Zhao Qin, Zhao Ling nakatanggap ng kanilang mga imbitasyon. Hindi lahat ay nakatanggap ng mga imbitasyon. Tila, ang mga mapipili ay kailangang nasa ika-4 na ranggo man lang. Walang alam si Zhao Feng tungkol dito. Si Zhao Yufei ay paikot-ikot sa kanyang bahay, iniisip kung dapat ba niyang sabihin sa kanya ang balita. Ang ikatlong araw pagkatapos may padala ang mga imbitasyon. Naka-crossleg si Zhao Feng sa lupa habang nakapikit. Biglang naglabas ng hindi mapigil ang aura ang kanyang katawan. Ho! Nilampasan ng puwersa ang lahat ng nakikita, kinakalampag ang mga bintana at tinatangay ang mga upuan. Biglang bumukas ang mga mata ng binata at tila kumikidlat ang dalawang arko ng kidlat sa kanyang mga mata. Naabot na ng inner strength ko ang ika-6 na ranggo. Sumilay sa kanyang mga mata ang pananabik at kaligayahan, ngunit agad niyang inikat ang Withering Wood technique at pinigilan ito sa ika-5 ranggo. Ang dahilan kung bakit mabilis na naabot ng kanyang inner strength ang 6th rank ay dahil sa kuweba. Maging ang Metal Wall technique ay kalahating hakbang ang layo mula sa ika-5 antas. Sa sandaling ang Metal Wall technique ay umabot sa ika-5 ranggo, ang Cultivator ay hindi lamang magkaroon ng katawan ng bakal, maaari din nilang makabasag ng mga armas gamit lamang ang kanilang katawan. Nangangahulugan din ito na ang mga mas mahina kay Zhao Feng ay sasaktan ang kanilang mga sarili mula sa pag-urong. Sa sandaling ito, ang kanyang Metal Wall technique ay walang limitasyong malapit sa ika-5 antas at ang kanyang paglilinang ay halos nasa ika-6. Ang aking cultivation level at Metal Wall technique ay lalampas sa susunod na 2 araw o higit pa. Si Zhao Feng ay puno ng mga inaasahan. Ang ika-6 na ranggo ng Martial Path at ang ika-5 antas ng Metal Wall technique. May tiwala si Zhao Feng na kaya niyang talunin ang sinumang disipulo sa sekta ng Zhao kung lalabanan niya ang sinuman sa kanila. Sa parehong araw, sa loob ng isang luma ngunit maluwalhating hardin sa loob ng sekta ng Zhao. Ika-6 na ranggo ng Martial Path. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Si Zhao Linlong na nakasuot ng kanyang karaniwang gintong robe ay tumayo at isang malakas na aura ang bumungad sa kanya. Ho! Naglabas siya ng nangingibabaw na aura at lahat sa loob ng ilang metrong radius ay napunit. Hindi masama, 18 taon ka pa lang at umabot ka na sa 6th rank. Sinira nito ang record ng Sun Feather City. Ang pinuno ng sekta, si Zhao Tiankang, ay tumingin ng papuri sa kanya. Kung wala akong 1,000 taon na halaman ng dugo at walang stepfather na gumaganap ng inner strength vein opener technique, hindi ko sana maabot ang ika-6 na ranggo ng ganoon kabilis. Mapagpakumbaba na sabi ni Zhao Linlong. Bagamat nakarating na siya sa ika-6 na ranggo, maliit pa rin siya at maliit kumpara sa kanyang stepfather. Ang pagkakaiba sa pagitan ng ika-6 at ika-7 ranggo ay napakalaki, tulad ng ika-3 at ika-4 na ranggo. Isa lamang sa 10 cultivator ang umunlad sa ika-4 na ranggo. At sa ika-6 na ranggo na cultivator, isa lamang sa 100 sa kanila ang umunlad sa ika-7 ranggo. Susunod, kailangan mong mag-focus sa martial arts. Malapit na ang Genius Summit, mas mabuting kumita ka para sa sekta ng Zhao. Nakangiting sabi ni Zhao Tiankang. Huwag kang mag-alala stepfather, walang makakapidyo sa akin bukod kay Xin Wuang. At ayon sa mga sabi-sabi, si Xin Wuang ay nasa ika-5 ranggo lamang. Mayroon akong hindi bababa sa 60% na posibilidad na matalo siya. Tiwala na sabi ni Zhao Linlong. Mabilis lumipas ang oras.
Ang mga araw hanggang sa Genius Summit ay papalapit ng papalapit. Ang Sun Feather City ay naging mas abala at mas abala habang papalapit ang summit. Ang ilan ay dumating lamang upang makita ang figure ng pinakamagandang babae. Sa oras na ito, ang impormasyon na naabot ni Zhou Linlong ang ika-6 na ranggo ay kumalat na parang apoy sa buong Sun Feather City. Ito ay malinaw na nagulat sa hindi mabilang na mga kabataan at nagdulot ng mga alon sa 3 malalaking kapangyarihan. Ika-6 na ranggo ng Martial Path. Para sa mga kabataang iyon, ito ay isang hindi kapani-paniwalang gawa. Walang sino mang maihahambing kay Zhou Linlong sa Sun Feather City. Gayunpaman, walang nakakaalam na hindi lang si Zhou Linlong ang nakarating sa ika-6 na ranggo. Sa isang hardin ng sekta ng Zhao, nagsimulang maglakad ang isang kabataan sa ere, ang kanyang mga after images ay lumabo sa buong lugar. Teng! Ang katawan ni Zhao Fang ay bumagsak sa lupa na kasing liwanag ng isang dahon. Kung titingnang mabuti, malalaman nila na ang anyo ni Zhao Fang ay mas tuwid ngayon. Ang kanyang katawan ay higit na malaki kaysa sa isang karaniwang nasa hustong gulang, kahit na siya ay 14 na taong gulang pa lamang. Ang kanyang cultivation at metal wall technique ay parehong nasira 7 araw na ang nakalipas. Sa oras na iyon, buong tiwala siya na walang magiging kalaban niya sa Sun Feather City. Sinusubukan niyang makakuha ng mga insight mula sa Starfinger at Lightly Microstep nitong mga nakaraang araw. Bahagyang naabot ng Microstep ang pinakamataas na antas. Ngayon, nakatutok si Zhao Fang sa Starfinger. Ang kanyang Starfinger ay sa wakas ay nasanay na sa ikatlong baitang. Ho! Nag-iwan ng after-image sa hangin ang pangalawang daliri ni Zhao Fang. Siya. Pinakondensed ni Zhao Fang ang kanyang inner strength sa isang punto at ang hangin sa paligid nito ay tila nanginginig. Shua. Sa madilim na gabi, ang bituin na nabuo mula sa kanyang inner strength ay hindi agad naglaho. Sa halip, nag-iwan ito ng marka sa kalangitan, nag-iwan ng magandang tanawin. Ang hakbang na ito ay ang killing move ng Starfinger. 1-point Starfinger. Ang kapangyarihan ng 1-point Starfinger ay umabot sa matinding antas. Kapag ito ay ginamit ng perpekto, maaari niyang talunin ang sinumang may parehong ranggo at ang kasanayang ito ay napigilan din ang mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Naniniwala si Zhao Fang na hindi maraming tao sa ilalim ng ika-7 ranggo ang nakaharang sa hakbang na ito. Ngunit ang 1-point Starfinger ay may mga disadvantage din. Ang una ay ang rate ng pagkumpleto. May 20 hanggang 30% posibilidad na magamit ang 1-point Starfinger dahil nasa ikatlong baitang pa lang siya. Ang pangalawa ay may kasamang panganib. Kung siya ay nabigo, ang kanyang mga capillary ay maaaring masira. Noon, ang Starfinger ni Elder Zhao ay umabot pa lamang sa ikatlong baitang. Kung gagamitin ko ang aking kaliwang mata, magkakaroon ako ng 40 hanggang 50% pagkakataon na matagumpay kung magamit ito at ang pagkakataon na mabaygo at masugatan ang aking daliri ay 10%. Sinuri ni Zhao Fang. Sa katunayan, habang tumataas ang ranggo niya, tataas din ang halaga ng kanyang tagumapay. Karamihan sa mga tao ay magkakaroon ng 40 hanggang 50% pagkakataon kapag naabot nila ang rurok ng ikatlong baitang. Nagkaroon ng 70 hanggang 80% pagkakataon sa ika-4 na baitang. At sa ika-5 baitang, mayroong 100% tagumpay. Para sa ika-6 na baitang o mas mataas, ang pinsala ay hindi limitado sa 1-point Starfinger. Kung ang isa ay walang Holy Martial Art, tapos na sila. Ngunit napakalayo pa rin ito para kay Zhao Fang. Siya ang pinakahihintay para sa ika-4 na baitang. Young Master Zhao Fang, nakatanggap ka ng imbitasyon. Isang katulong ang dumating mula sa labas at magalang na nagsabi. Nakaramdam ng kakaiba si Zhao Fang at nakita niya ang mga salita sa Asher na papel, Genius Summit. Genius Summit. Walang alam si Zhao Fang tungkol sa summit na ito. Sa ilalim ng liham ay may ilang maliliit na salita. Organizer. Qiu Menggayo. Naramdaman ni Zhao Fang na pamilyar ang pangalang ito. Sino itong Qiu Menggayo? Tanong ni Zhao Fang sa instinct. Young Master Zhao Fang, si Qiu Menggayo ang pinakamagandang babae ng Sun Feather City at isa rin siya sa 4 na magagaling na henyo. Sinubukan ng alipin na manatiling walang ekspresyon. Si Qiu Menggayo, ang pinakamagandang babae ng Sun Feather City.
May hindi man lang nakakilala sa kanya. Shua. Sa sandaling umalis ang katulong, isang malabong lilang figure ang lumutang sa hardin. Big Brother Fang, ngayon mo lang ba nakuha ang imbitasyon mula sa summit? Ang mga dimples sa pisngi ni Zhao Yufei ay nakakaakit. Ano itong Genius Summit? Hindi pa rin alam ni Zhao Fang kung ano iyon. Hindi mo alam kung ano ang Genius Summit. Kahit ako. Napabuka ang bibig ni Zhao Yufei habang gulat na gulat. Medyo nagalit din siya. Nagpunta siya sa pamilya Qiu at sa wakas ay nakakuha ng isa pang imbitasyon. Sister Yufei, ano ang Genius Summit? Hindi napigilan ni Zhao Fang ang sarili na magtanong muli. Hindi niya alam kung paano inayos ang mga imbitasyon. Sa orihinal, si Zhao Linlong ay may 5 rekomendasyon, ngunit hindi niya ibinigay ang isa kay Zhao Fang. Hindi sinabi ni Zhao Yufei kay Zhao Fang ang tungkol dito. Sa halip, pumunta siya sa pamilyang Qiu at sa wakas ay nakakuha ng isa pang imbitasyon si Zhao Fang. Kung hindi mo alam, huwag kang mag-alala. Huminga si Zhao Yufei at umalis siya sa hardin ni Zhao Fang. Kakaiba ang pakiramdam ni Zhao Fang dahil mukhang galit si Zhao Yufei. Ito ang unang pagkakataon na nagalit siya. Genius Summit. Pupunta ako at suriin ito pagkatapos. Iniisip ko kung ang pinakamagandang babae ay mas maganda pa kay Zhao Yufei. Sa wakas ay nakaramdam ng interes si Zhao Fang. Binuksan niya ang sulat at nakasulat doon ang lugar at oras. Ano? Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang, dahil ngayong gabi ang simula. Sa oras na ito, lumubog na ang araw. May kalahating oras na lang ang natitira. Teka, Yufei, hintayin mo ako. Sigaw ni Zhao Fang habang sinisimulan siyang habulin. King of Gods, Kabanata 46. Ang pinakamagandang babae ng Sun Feather City. Sa ilang sandali, naabutan ni Zhao Fang ang babaeng nasa harapan. Ngunit tila galit pa rin si Zhao Yufei dahil hindi siya sumagot sa alinman sa kanyang mga tanong. Ang tanging ginawa niya ay pumunta sa kanilang destinasyon, ngunit palihim pa ring sumulyap ang malakristal niyang mga mata sa binata sa kanyang likuran. Sa wakas ay naramdaman ni Zhao Fang na huminahon na siya, kaya nagsimula siyang magtanong muli tungkol sa Genius Summit. Ang Genius Summit ay isang taunang kaganapan at lahat ng mahuhusay na kabataan ay makakakuha ng imbitasyon. Ipinaliwanag ni Zhao Yufei ang sitwasyon. Ito ay isang kaganapan kung saan nag-sparring ang mga kabataan at pinili ang 4 na magagaling na henyo. Hindi nagtagal, dumating ang 2 sa main gate ng Zhao Sect. Sa gate ay nakatayo ang ilang tao, kabilang sina Zhao Linlong, Zhao Qi at Zhao Han. Sister Yufei, hinihintay ka lang namin. Ngumiti si Zhao Linlong at pinakawalan ang kanyang aura. Dahil sa aura ng ika-6 na ranggo, nanginginig sa takot ang ibang mga disipulo sa malapit. Naglakad sina Zhao Fang at Zhao Yufei patungo sa iba. Bukod sa nangungunang 5 panloob na disipulo, naroon din sina Zhao Qin at Zhao Ling. Bakit ka nandito? Nang makita si Zhao Fang dito, itinaas ni Zhao Linlong ang kanyang mga kilay. Bakit? Hindi ba ako tinatanggap ni Big Brother Linlong? Bahagyang nagtataka si Zhao Fang. Bakit hindi siya nakarating? Normal lang sa kanya na dumalo sa Genius Summit dahil siya ang pangatlo sa pinakamalakas. Hihihi. Itinago ni Zhao Linlong ang pangungutya sa kanyang mga mata at hindi na niya pinansin si Zhao Fang. Si Zhao Fang ay muling nagkaroon ng pakiramdam na hindi pinapansin. Ang ilang mga disipulo na naruroon tulad ni na Zhao Qi at Zhao Qin ay medyo alam ang dahilan. Mayroon lamang isang tiyak na bilang ng mga pwesto para sa Genius Summit at hindi ibinigay ni Zhao Linlong ang isa sa mga ito kay Zhao Fang. Ayon sa mga patakaran, kung walang imbitasyon si Zhao Fang, hindi siya makakapasok. Gusto ni Zhao Linlong na makita siyang mawalan ng mukha. Sina Zhao Qi at Zhao Han ay may simpatiya sa kanilang mga mata. Naramdaman ni Zhao Fang na medyo tense ang atmosphere at kakaiba ang paraan ng pagtingin nila sa kanya. Okay, tayo na. Nag-utos si Zhao Linlong. Ang destinasyon ay ang Yanbo Lake malapit sa lugar ng pamilya Qiu. Umikot si Zhao Yufei at binalaan si Zhao Fang na parang mawawala siya. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang maliit na lawa. Sa isang gilid ng lawa, may bundok na 1,000 metro ang taas. Umikot din ang lawa sa kalahati ng bundok. Ang tagpuan ay nasa punto ng bundok.
Ang maliit na grupo sa kanila ay nagsimulang gumamit ng kanilang mga kasanayan sa paggalaw at nagsimulang tumakbo sa bundok. Sa tuktok ng bundok, naroon ang mga figure ng ilang mga disipulo ng pamilya Qiu. Dahil ang organizer ay si Qiu Menggayo, ang lugar na ito ay halatang teritoryo din nila. Pwede bang ipakita ninyong lahat ang inyong mga imbitasyon? 7 hanggang 8 disipulo ng pamilya Qiu ang nakatayo sa isang linya. Ang mga kabataang ito ay hindi mga normal na kabataan, lahat sila ay mga mahuhusay na alagad ng pamilya Qiu. Lahat sila ay umabot sa ika-5 ranggo o mas mataas at sila ay nasa pagitan ng 20 hanggang 30. Inilabas ng lahat ng mga kabataan ang kanilang mga imbitasyon at ibinigay ang mga ito. Pinangunahan ni Zhao Linlong ang mga disipulo ng sekta ng Zhao sa checkpoint. Una, si Zhao Linlong. Pagkatapos, si Zhao Qi, Zhao Han. Sa wakas, si Zhao Feng at Zhao Yufei na lang ang natira. Sa sandaling ito, ang mga labi ni Zhao Linlong ay nangiti habang nakatingin kay Zhao Feng. Ito ang aking imbitasyon. Kinuha ni Zhao Feng ang sulat. Oo, tama iyon. Tinanggo ng cultivator ang kanyang ulo at pinapasok si Zhao Feng. Ang eksenang ito ay nagpawi ng ngiti ni Zhao Linlong. Parehong nagulat sina Zhao Qi at Zhao Han. Ano ba ang nangyayari? Paano nakakuha ng imbitasyon si Zhao Feng? Nakita ni Zhao Feng ang kanilang mga reaksyon. Likas niyang ibinaling ang kanyang mga mata upang tumingin kay Zhao Yufei, kung saan umiwas ang huli sa kanyang mga mata at nagmamadaling binigay ang kanyang imbitasyon. Matagumpay na nakapasok sa lugar ang grupo ng 7. Nagtaka si Zhao Feng dahil naramdaman niyang iba ang kanyang imbitasyon sa iba. Ngumiti si Zhao Yufei. Kung gusto mong malaman ang sagot, kailangan mong mauna sa Genius Summit. Umiling si Zhao Feng at hindi na niya inisip pa iyon. Dahil sa eksenang ito, malamig na tiningnan ni Zhao Linlong si Zhao Feng na para bang binabalaan siya nito. Naramdaman ni Zhao Feng ang babala at puot, ngunit hindi niya ito inilagay sa kanyang puso. Hindi siya natatakot kay Zhao Linlong sa kanyang kasalukuyang lakas. Ang mga disipulo ng sekta ng Zhao ay pumasok sa isang pavilion kung saan ang mga tagapaglingkod ay magbubuhos ng tsaa para sa kanila. Ang pavilion na kinaroroonan nila ay pinakamalapit sa gitna ng open area. Mayroong 3 pavilion na pantay na malapit sa gitna. Ang mga pamilyang Qiu, Xin at Zhao, na kumakatawan sa pinakamalaking kapangyarihan sa Sun Feather City. Tumingin si Zhao Feng sa pavilion sa kaliwa niya at nalaman niyang naroon din sina Xintong at Xinfei. Naabot na ni Xinfei ang pinakamataas na ika-4 na ranggo at si Xintong ay nakarating na sa ika-5. Malinaw, ang bilis ng kanilang paglilinang ay mas mabagal pa rin kaysa kina Zhao Feng at Zhao Yufei. Ang mga antas ng cultivation ni na Zhao Feng at Zhao Yufei ay parehong umabot sa ika-5 ranggo. At least, iyon ang hitsura at sila ang pinakabatang naruroon. Ang pinakamataas na henyo ng pamilya Xin ay tinatawag na Xin Wuang at siya ang pinuno ng 4 na mahusay na henyo. Sa summit noong nakaraang taon, hindi man lang napigilan ng 3 pang magagaling na henyo ang 10 ng kanyang mga galaw. Tahimik na sabi ni Zhao Qin. Kasunod ng kanyang paningin, ang mga mata ni Zhao Feng ay nakatutok sa isang normal na kabataang nakadamit ng asher na nakapikit. Ang kabataang nakadamit ng asher ay nasa edad 16 hanggang 17 taong gulang at siya ay may normal na mukha. Siya si Xin Wuang at ang kanyang cultivation level ay tila nasa pinakamataas na ika-5 ranggo. Pagharap kay Xin Wuang, maging ang mapagmataas na ekspresyon ni Zhao Linlong ay naging solemna. Nang ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay tumutok kay Xin Wuang, hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Ang taong ito ay hindi simple. Sa pagharap kay Zhao Linlong, si Zhao Feng ay hindi nakaramdam ng anumang pressure. Ngunit sa pagharap sa taong ito, ramdam niya ang pressure na lumalabas sa kanya. Nakikita ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang hindi nakikita ng iba. Parang may naramdaman siya, biglang bumukas ang mga mata ni Xin Wuang. Sa ikalawang pagmulat niya ng kanyang mga mata, nakita ni Zhao Feng ang malinaw na mga mag-aaral, na agad na nagiging gwapo ang normal na mukha. Xin Wuang. Dumura si Zhao Linlong habang nakatingin kay Xin Wuang. Gayunpaman, hindi tiningnan ni Xin Wuang ang tinaguriang numero 1 disipulo ng sekta ng Zhao. Sa halip, dama po ang kanyang mga mata kay Zhao Feng. Hindi masama. Sa wakas,
May isang taong interesado sa akin. Tinanggo ni Jin Wuang ang kanyang ulo. Nang matapos siya, muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata, hindi man lang nag-abalang tingnan si Zhao Linlong. Ano? Pilit na ibinaba ni Zhao Linlong ang kanyang galit. Walang sino man sa nakababatang henerasyon ang nagkaroon ng lakas ng loob na maliitin siya. Ngunit hindi niya magawang magalit kay Jin Wuang. Pagkatapos ng lahat, natalo siya ni Jin Wuang sa 10 galaw noong nakaraang taon. Sino ang lalaking ito? Para maging napakahalaga kay Jin Wuang. Marami ang tumingin kay Zhao Fang. Kasama rin sina Jin Fei at Jin Tong. Ang kagustuhan ni Jin Fei na lumaban ay nagngangalit at si Jin Tong ay tila umaasa rin. Ang bilis ng paglilinang ng batang iyon ay maalamat, naabot na rin niya ang ika-5 ranggo. Nadama ni Zhao Linlong na dinaya kung gaano kahalaga ang pagtingin ni Jin Wuang kay Zhao Fang. Si Jin Wuang ay halatang hindi siya inilalagay sa kanyang mga mata. Jin Wuang, makikita mo na kung sino ang magiging tunay mong kalaban. Malamig na tumawa si Zhao Linlong sa kanyang sarili. Pagsapit ng gabi, parami ng parami ang dumating. Sa loob ng mga pavilion, naroon ang mga mahuhusay na kabataan at mga bisitang may mataas na katayuan. May humigit kumulang 40 hanggang 50 kabataan ang naimbitahan at umabot sa 100 ang mga manunood. Sa sandaling ito, nagkaroon ng pagkagambala. Tingnan mo, nandito na si Qiu Menggayo. Ang pinakamagandang babae ng Sun Feather City. Bulalas ng karamihan at pagkatapos ay nahulog sa patay na katahimikan. Sa red carpet, may isang batang babae na nakasuot ng asher. Ang kanyang buhok ay tila umaagos sa hangin at sa kanyang maharlikang mukha, para siyang gawa sa jade. Si Qiu Menggayo ay 17 hanggang 18 taong gulang at ang bawat galaw niya ay matikas. Bawat ngiti na binibigay niya ay puno ng sarap, hindi tulad ni na Zhao Yufei at Zhao Qin na parehong nahihiya. Hindi nakakagulat na narate siya bilang pinakamagandang babae ng Sun Feather City. Huwag kalimutan na si Qiu Menggayo ay isa rin sa 4 na mahuhusay na henyo. Marami sa mga mahuhusay na kabataan ang nataranta. Si Zhao Yufei lang ang may kukumpara sa kanya. Ngunit si Zhao Yufei ay mas bata, 14 hanggang 15 lamang, at ang kanyang pagiging dalisay ay tila natural. Sa makatuwid, hindi siya kaakit-akit gaya ni Qiu Menggayo. Sa ilalim ng atensyon ng karamihan, pumasok si Qiu Menggayo sa pavilion ng pamilya Qiu. Ngayon, may karangalan akong mag-host ng summit ngayong taon kung saan inimbitahan ang lahat ng mahuhusay na kabataan sa loob ng 1,000 radius. Ang boses ni Qiu Menggayo ay parang banayad na sapa na umaagos, na mas nakakaakit ng pansin. Siya ay talagang maganda. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na tumingin kay Qiu Menggayo ng ilang beses at ngumuso si Zhao Yufei sa kanyang gilid. Mayroon ding isang kabataang nakasuot ng puti sa loob ng pavilion ng mga pamilyang Qiu na umabot sa tuktok ng ika-5 ranggo. Ang taong iyon ay tinatawag na Qiu Chengji at isa rin siya sa 4 na mahusay na henyo. Pinakilala siya ni Zhao Qin. Ibig sabihin, 2 sa 4 na mahusay na henyo ay mula sa pamilya Qiu. Bahagyang natigilan si Zhao Fang. Oo, ang kapangyarihan ng pamilya Qiu sa Sun Feather City ay malakas at sila ay mga kaaway ng aming pamilya Zhao, kaya kadalasan kami ay may ilang away na lumalabas. Dagdag ni Zhao Qi. Sa sandaling ito, tumayo ang 4 na magagaling na henyo ng Sun Feather City. Zhao Linlong, Jin Wuang, Qiu Menggayo, at Qiu Chengji. King of Gods, Kabanata 47. Pagpapakita ng kanyang kakayahan. Noong nakaraang taon, ang 4 na magagaling na henyo ay na-rank, kung saan si Jin Wuang ay madaling mauna. Pangalawa ay si Qiu Menggayo, pangatlo si Zhao Linlong at pang-4 na si Qiu Chengji. Una ay sa pamilyang Jin, habang ang pangalawa at pang-4 ay parehong kakompetensya ng pamilyang Qiu. Ang pamilya Zhao ay madaling huli. Ngunit sa taong ito, nagbago ang lahat. Hindi lamang naabot ni Zhao Linlong ang ika-6 na ranggo, sina Zhao Fang at Zhao Yufei ay parehong nakarating sa ika-5 ranggo sa gayong murang edad. Inihambing lamang ng mga pamilya kung ilan sa mga nakababatang henerasyon ang umabot sa ika-5 ranggo o mas mataas. Ang pamilya Zhao ay may 5. Zhao Linlong, Zhao Qi, Zhao Fang, Zhao Han, at Zhao Yufei. 3 lang ang pamilya Jin,
kasama si Zintong nakaka-rating lang sa ikalimang ranggo. Ang pamilya Qiu ay mayroong 4 na kinabibilangan nina Qiu Menggayo at Qiu Chenji, 2 sa 4 na magagaling na henyo. Magiging matindi ang summit ngayong taon. Dahil sa pangingibabaw ng pamilya Zhao, nakaramdam ng pressure ang 2 pang pamilya. Nang dumating na ang lahat, opisyal na nagsimula ang summit. Ang summit ay pangunahing para sa sparring at pakikipag-usap. Ayon sa mga patakaran, maaaring ipakita ng sino man ang kanilang mga kakayahan o hamanin ang isang tao. Pagkatapos nilang mag-sparring ay nagpapalitan ng pointer ang 2. Sa malinaw na bukas na espasyo sa gitna ng summit. Nagsanay ako ng isang kasanayang pinangalan ng Swiping Cloud Leg at umabot na ito sa pinakamataas na antas. Isang binata ang sinipa palabas gamit ang 2 paa. Maya-maya, nagsimula na siyang sumipa ng mas mabilis. Sa wakas, isang after-image na lang ang natitira. Parang magulong unos ng mga paa. Hindi masama. Upang makapagsanay ng isang nasa gitnang ranggo na kasanayan sa pinakamataas na antas. Nagpuri ang mga tao. Ang kabataang ito ay hindi mula sa 3 malalaking pamilya. Sa halip, siya ang nangungunang henyo mula sa isang maliit na pamilya. Matapos magpakitang gilas, ang kanyang nagninangas na mainit na mga mata ay tumitig kay Qiu Menggayo. Gusto kong makipag-spar sa pinakamagandang babae ng Sun Feather City. Nang matapos siya, nagdulot siya ng galit ng mga tao. Ikaw, gusto mong makipag-spar kay Qiu Menggayo. Sa iyong panaginip, kailangan mo muna akong talunin kung gusto mong hamanin si Qiu Menggayo. Mula sa pamilyang Qiu, isang kabataang nasa ika-4 na ranggo ang sumibol. Hindi nagtagal ay nagkasagupaan ang 2. Ang taong mula sa pamilyang Qiu ay nagal-inang ng isang mataas na ranggo na martial art. Malinaw na nanalo ang disipulo ng pamilya Qiu pagkatapos ng 50 hanggang 60 galaw. May mukha ka pa bang pumunta sa summit gamit ang iyong mahinang lakas? Nanunuya ang disipulo ng pamilya Qiu. Ang mga mahuhusay na kabataan mula sa 3 malalaking pamilya ay may mas mahusay na pamamaraan at kasanayan sa paglilinang. Sa makatuwid, ang kanilang lakas ay mas malakas kaysa sa iba sa antas. Ang kabataang ito ay hinamon ng isang tao mula sa pamilya Zin. May panuntunan ang summit. Ang sparring sa simula ay para lamang sa mga nasa ika-4 na ranggo. Ang mga taong nasa ika-5 ranggo o mas mataas ay hindi maaaring sumali. Hindi nagtagal, sina Zhao Qin at Zhao Ling mula sa sekta ng Zhao ay umahan, parehong nanalo at natalo. Habang lumilipas ang panahon, lumalakas ang lakas ng mga nasa entablado. Ako, si Zhao Han, gustong makita kung gaano kakalakas. Pumunta si Zhao Han sa gitna ng bakanteng espasyo. Pinagmasdan ng kanyang mga mata ang mga cultivator ng ika-5 ranggo mula sa pamilyang Zin at Qiu. Bagamat 3 lamang ang pamilya Zin, lahat ng kanilang lakas ay malakas. Gagawin ko. Dahan-daw ang tumayo si Zintong at itinapon ang sombrerong damo sa kanyang ulo. Nakipag-sparring siya kay Zhao Han sa huling pagkakataon. Pero dahil mas mababa ang cultivation level niya, natalo siya. Talunan na basura. Malamig na tumawa si Zhao Han at unang umatake. Steel wall arm. Ang braso ni Zintong ay naging tanso at ang mga kalamnan sa kanyang braso ay humigpit. Sa ilalim ng sirkulasyon ng kanyang inner strength, dumiretso ito kay Zhao Han. Ice Cold Palm. Isang kakaibang ice cold inner strength ang lumabas mula kay Zhao Han at ito ay lumitaw sa kanyang palad. Ang dalawang enerhiya ay nagsalubong ng husto. Napaatras si Zhao Han ng ilang hakbang habang naramdaman ni Zintong na namamanhid ang braso niya dahil sa lamig. Ang dalawa ay may kanya-kanyang kalamangan. Ang kalamangan ni Zhao Han ay ang kanyang inner strength ay nasa pinakamataas na ika-5 ranggo, habang ang kay Zintong ay ang lakas ng kanyang katawan at depensa ay mas malakas. Dahil naabot ni Zintong ang ika-5 ranggo, ang kanyang inner strength ay umabot din sa antas na ito, at pinagsama sa steel wall arm, ito ay naging mas malakas. Nagpalitan ng 10 suntok ang dalawa nang walang nakitang resulta. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang makaramdam ng pagod si Zhao Han. Tuwing mag-aaway sila, manhid ang braso niya. At dahil napakalakas ng depensa ni Zintong, hindi siya madaling nasugatan. Sa wakas, pagkatapos ng 100 o higit pang mga galaw,
nagsimulang manghina si Zhao Han habang si Zintong ay nagsimulang umatake ng mas mabangis. Dito nagtatapos ang spar. Malumanay nang umiti si Qiu Menggayo at pinigilan ang dalawa. Sumunod, sinuri niya ang mga kalakasan at kahinaan ng dalawa. Zhao Han, kahit na napakatibay ng iyong inner strength, hindi masyadong solid ang pundasyon nito. Inirerekomenda ko na sanayin mo ang isang diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Para naman kay Zintong, bagamat ang iyong depensa ang iyong forte at ang iyong opensa ay malakas din, masyado kang umaasa sa purong kapangyarihan. Ang iyong martial arts skills ay hindi hanggang sa gasgas. Perpekto ang pagsusuri ni Qiu Mengyu. Maliban sa kanya, may iba pang nakiisa sa talakayan. Napagpasyahan din nila na si Zintong ang nanalo sa laban na ito. Hihihi, sinong manggagaling sa pamilya Zhao? Zhao Linlong. O si Zhao Fang. Naka-cross-arm si Zintong at ngumunguya siya sa isang piraso ng damo habang nakatingin sa pamilya Zhao. Napakaraming mahuhusay na tao sa pamilya Zhao mula sa henerasyong ito, kaya ang ibang mga pamilya ay nakipagtulungan upang hamanin ang mga henyo ng pamilyang Zhao. Sa wakas, ang mga mata ni Zintong ay nakatutok kay Zhao Fang dahil wala siyang tiwala na matalo si Zhao Linlong. Ang kultibasyon ni Zhao Linlong ay umabot na sa ika-6 na ranggo at walang sino man maliban sa 4 na dakilang henyo ang magkakaroon ng lakas ng loob na hamanin siya. Kakalaban mo lang, kahit nanalo ako hindi magiging patas. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang at tumayo. Totoo ang sinabi niya, si Zintong ay nakipag-away lang ng husto kay Zhao Han at ang kanyang enerhiya ay naubos. Ngunit ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng pagkasuklam ng mga disipulo ng pamilya Zin. Bata, huwag masyadong mayabang. Itigil ang paggamit ng mga dahilan. Ang pangunahing dahilan ay dahil si Zhao Fang ay hindi masyadong sikat sa Sun Feather City at kaya hindi siya kilala ng maraming tao at iniisip lamang siya bilang isang medyo mahuhusay na kabataan ng nakababatang henerasyon. Si Zhao Fang ay sikat lamang na nanalo sa pamilya Zhao dahil halos hindi siya umalis sa bakuran ng pamilya. Si Zin Fei lang ng pamilya Zin ang may solemneng pagtingin. Nagbigay ng mungkahi si Qiu Menggayo. Bakit hindi hayaang magpahinga sandali si Zintong habang nakikipagsapalaran si Zhao Fang sa iba? Ang kanyang malinaw na malakristal na mga mata ay tumingin ng kawili-wili kay Zhao Fang at pagkatapos ay tumingin siya kay Zhao Yufei sa hindi kalayuan. Bahagyang napahiya si Zhao Yufei at nilabas ang kanyang dila. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Zhao Fang, parang kilala siya ni Qiu Menggayo. May gusto bang makipag-spar sa akin? Nakangiting sabi niya. Bitawan mo ako. Isang kabataang may peklat na mukha ang tumalon mula sa pag-oonde ng pamilya Zin. Si Zin Fei iyon. Pagkaraan ng 2 buwan, ang paglilinang ni Zin Fei ay umabot na sa tuktok ng ika-4 na ranggo. Hindi mo ako kalaban. Tiningnan ni Zhao Fang si Zin Fei ng mahinahon. Alam ko, huminga ng malalim si Zin Fei nang maging matalim ang kanyang mga mata. Sure. Ang talon sa kanyang kamay ay hiniwa sa hangin, kumakaway ng kumaway. Insane Wind Dance. Ang talon ng talon ni Zin Fei ay itinulak sa sukdulan, at ang lugar sa radius na 1 metro ay nawasak ng kanyang Song of the Blade Dancing. Sa pagharap sa gayong pag-atake, hindi mapigilan ni Zhao Fang na mataranta. Ang lakas ni Zin Fei ay nagawang hamanin ang mga nasa ika-5 ranggo. Sa mga tuntunin ng pagkakasala, nalampasan pa ni Zin Fei si Zintong. Lightly micro-step. Biglang naging unstable ang figure ni Zhao Fang at ang mga after images niya ay may iwan kahit saan siya magpunta. Shua! 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 Ang bawat pag-atake ni Zin Fei ay tatama lamang sa mga after images na iniwan ni Zhao Fang na magiging walang bisa. Madaling naiwasan ni Zhao Fang ang pag-atake ni Zin Fei at hindi man lang nagawang hawakan ng huli ang kanyang damit. Ang kasanayan sa bilis ni Zhao Fang ay katulad ng shadow step ni Zhao Linlong. Lihim na nagulat si Zhao Qi. Angry Dragon Fist. Biglang nagpakawala ng pag-atake si Zhao Fang at ang kanyang kamao ay parang umaatungal na dragon na dumurog kay Zin Fei. Pang pang pang. Dang. Ang kamao at mahabang talam ay nagsalubong ng maraming beses, ngunit napaatras si Zin Fei sa bawat pag-atake. Ito ang resulta kahit na pinigilan ni Zhao Fang ang kanyang paglilinang sa pinakamataas na ika-4 na ranggo. Dang! Makalipas ang 10 galaw, ang talon ni Zin Fei ay natamba ng daliri ni Zhao Fang.
Ang isang daliri na iyon ay tila napaka-normal, ngunit naglalaman ito ng napakalaking enerhiya. Ang talon ni Xing Fei ay lumipad ng 10-10 metro ang layo at pumutok sa lupa. Ikaw lang ang hinahangaan ko bukod kay Xin Wuang. Si Xin Fei ay tila hindi nanlumo habang siya ay tumalikod upang kunin ang kanyang talam. Pagkatapos lamang ng pagganyak at presyon ay tataas ang kanyang lakas. Balang araw, magiging top blade master ka. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na purihin siya, nakita niya ang potensyal at grit sa loob niya na hindi niya nakita sa iba. Bagamat nasa ika-4 na ranggo lamang ang kanyang kalaban, makikita ng mga tao na hindi ito ang limita sayon ng kanyang lakas. Lalo na ang kanyang huling galaw, isang tapik ng kanyang daliri ay lumipad na ang talon ni Xin Fei. Zhao Feng, mukhang lumakas ka ng husto. Dahan-daang bumangon si Zintong. Matapos magpahinga ng ilang sandali, higit na nakabawi siya dahil hindi pa siya nasugatan ni Zhao Han sa laban noon. Sa pagkakataong ito, babawiin ko ang nawala sa iyo noong nakaraan. Sabi ni Zhao Feng. Itigil ang pagiging mapagpakumbaba, sa oras na iyon hindi ka pa umabot sa 4th rank at hindi ko man lang naabot ang bilis mo. Gayunpaman, umaasa ako na sa pagkakataong ito ay hindi ka nalang umiwas at lumaban ng parang lalaki. Kung gayon, magsimula tayo. Huminga ng malalim si Zhao Feng at naglabas ng isang simpleng kamao. Mabuti. Tawa ng tawa si Zintong. Hindi siya natatakot kahit kanino kung aawayin siya ng diretso. Pang! Ang dalawang kamao na tila gawa sa bakal ay nagsalubong ng husto at nagdulot ng malaking pagsabog. Ho! Ang sapilitang durog patungo sa nakapaligid na lugar. Maraming mga henyong naruroon ang nakaramdam ng panginginig ng kanilang tainga. Nakakatakot na lakas. Maraming manonood ang nakaramdam ng paglukso ng kanilang puso, tanging ang tunog lamang na iyon ang ikinagulat nila. Ang dalawang figure ay nakatayong parang mga estatwang bato sa gitna ng entablado. Natahimik ang buong stage. Pagkaraan ng maikling sandali, ang isang figure ay nanginginig na iniluwa ang isang subo ng dugo. King of Gods, Kabanata 48. Ang kapangyarihan ng Starfinger. Walang mga trick at kasanayan na kasangkot, tanging purong kapangyarihan. Napagpasyahan ang resulta sa isang galaw. Maraming tao ang nagpahayag ng hindi paniniwala. Ang nasugatan ay si Zintong. Si Zintong ay kilala sa buong Sun Feather City para sa kanyang lakas, siya ay nasa tuktok ng hagdan, sa ibaba lamang ng 4 na magagaling na henyo sa nakaraang summit. Sa maraming opinyon ng mga tao, ang pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan ni Zintong ay napakalakas. Walang nakaisip na matatalo siya sa mga tuntunin ng dalisay na kapangyarihan. Natalo ako. Kung hindi ako mali, natutunan mo ang metal wall technique at naabot mo man lang ang peak ng 4th level. Pinunasan ni Zintong ang dugong tumutulo sa kanyang bibig. Alam niya kung anong kasanayan ang natutunan ni Zhao Feng. Ang metal wall technique ay mas malalim kaysa sa bronze body technique, ngunit mas mahirap din itong sanayin. Tama ka, hindi nagkunwari si Zhao Feng na may iba siyang natutunan. Ngunit ang kanyang metal wall technique ay wala na sa tuktok ng ika-4 na antas, umabot na ito sa ika-5 antas ilang araw na ang nakalipas. Kailan nagkaroon ng ganoong tao ang Sun Feather City? Ang lakas ng kanyang katawan ay higit pa kay Zintong. Sa mga tuntunin ng purong pagtatanggol sa katawan, siya siguro ang pinakamagaling sa Sun Feather City. Matapos talunin si Zintong, ang katanyagan ni Zhao Feng ay kumalat na parang apoy sa nakababatang henerasyon. Pagkatapos ng sparring match, si Zhao Feng ay hindi na natili sa entablado at sa halip ay bumalik siya sa Zhao Family Pavilion. Mataimtim na tumanjin sa kanya sina Zhao Han at Zhao Qi. Laking gulat ni Zhao Han, hindi man lang niya natalo si Zintong sa 100 galaw at si Zintong ay natalo ni Zhao Feng sa 1 galaw lang. Tila ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting lumaki. Malinaw na habang sina Zhao Feng at Zintong ay naglalaban sa mga tuntunin ng purong kapangyarihan, ang panalo lamang sa isang hakbang ay normal. Sa makatuwid, bahagyang natigilan si Zhao Linlong, ngunit hindi nagtagal ay nabawi niya ang kanyang katinoan. Sunod-sunod na henyo ang nagpakita ng kanilang kakayahan. Kalahati ng oras bago masunog ang insenso mamaya. Hihihi, sa wakas oras ko na. Mula sa pamilya Zhao, lumabas ang isang tamad na kabataan na nasa ika-5 ranggo. Ang lumabas sa pagkakataong ito ay si Zhao Qi. Sa rangkang tournament,
Si Zhao Qi ay mas mataas pa kay Zhao Fang. Si Zhao Qi ay hindi lamang nagkaroon ng mataas na antas ng paglilinang, ang bawat kasanay ang natutunan niya ay umabot din sa isang mataas na antas. Kaagad, natalo niya ang mga henyo ng ikalimang ranggo mula sa pamilyang Qiu at Xin. Lalo na sa dulo, ang pinakamataas na ranggo ng martial art ni Zhao Qi ay napakalakas. Ngayon ang katanyagan ni Zhao Qi ay higit pa kay Zhao Fang. Susunod, maaari na lamang niyang hamanin ang apat na magagaling na henyo. Xin Wuan, Qiu Menggayo, Qiu Chenji. Qiu Chenji, hindi ako matatalo sa pagkakataong ito tulad noong nakaraang taon. Medyo may tiwala si Zhao Qi. Hahaha. Bagamat nakagawa ka ng malalaking pagpapabuti, hindi magiging madali para sa iyo na talunin ako. Si Qiu Chenji ay nakadamit na parang isang gwapong iskolar. Hindi nagtagal ay nagsalubong ang dalawa sa isa't isa. Sa pagharap kay Zhao Qi, kahit isa sa apat na magagaling na henyo na si Qiu Chenji ay kinailangan na magpakawala. Ito ay dahil ang opensa, depensa, at bilis ni Zhao Qi ay lahat ng walang kamali-mali sa pinakamataas na klase. Ang katotohanang natuto rin siya ng pinakamataas na ranggo ng martial art ay nagpalakas pa kay Zhao Qi. Ang galing ni Qiu Chenji ay ang bilis. So. Sa gabi, isang puting nakadamit na figure ang makikita na lumilipad sa himpapawid na parang hangin. Fluong Feather Step. Fluong Feather Flying Cloud. Ang mga kasanayan sa yapak ni Qiu Chenji ay nabayaran ang isa't isa, na nagpapataas ng kapangyarihan. Ang kanyang Fluong Feather Flying Cloud ay umabot pa sa pinakamataas na antas. Mayroon lamang isang tao na nagsanay ng mataas na ranggo na bilis ng kasanayan sa pinakamataas na antas sa pamilya Zhao. Sinabi ni Zhao Qin. Si Qiu Chenji ang pinakamabilis sa mga nakababatang henerasyon, lahat ng nakakilala sa kanya noong nakaraang taon ay magkakasakit ng ulo. Mabilis na nagpalitan ng suntok ang dalawang figure. Si Zhao Qi ay kahit sa lahat ng aspeto at kahit na kulang siya sa bilis ay nagawa pa rin niyang tumayo sa kanyang kinatatayuan. Ayon sa mga patakaran, kung pantay ang spar, ang madla ang magpapasya kung sino ang mananalo. Pagkatapos ng mahabang talakayan, sa wakas ay napagpasyahan na si Qiu Chenji ang nanalo. Ang dahilan ay si Qiu Chenji ang may kapangyarihan at ang hukom ay mula sa pamilya Qiu. Bagamat medyo hindi patas, walang nagsabi. Matapos manalo si Qiu Chenji, hindi na siya bumalik sa kanyang pamilya. Sa halip ay tumingin siya kay Zhao Yufei. Lady Yufei. Napangiti si Qiu Chenji at hindi niya itinago ang kanyang pagnanasa. Ang pagiging kasama ni Qiu Menggayo ay madalas na nangangahulugan na siya ay may pagtutol sa mga hot girls, ngunit ang kanyang mga mata ay nagningning nang makita niya si Zhao Yufei. Kung namiss niya ang babaeng ito, panghabang buhay niya itong pagsisisihan. Qiu Chenji, gusto mo bang makipag-spar sa akin? Ngumiti si Zhao Yufei. Walang bakas ng takot sa mukha niya. Hindi. Ang gusto kong hamanin ay siya. Dama po ang mga mata ni Qiu Chenji sa katabi niya. Ang pagliko na ginawa niya ay ang nagpatulala sa marami. Bakit ako? Bagamat hindi siya natakot ni Zhao Fang, nakaramdam siya ng pagkalito. Gusto kong malaman kung ano ang napaka-espesyal tungkol kay Brother Zhao, napaka-espesyal kaya kinailangan ni Zhao Yufei na pumunta para sa isa pang imbitasyon. Nakatitig ang mga mata ni Qiu Chenji kay Zhao Fang. Alam niya na malaki ang posibilidad na magustuhan ni Zhao Yufei si Zhao Fang. Upang mapalitan ang posisyong iyon sa kanyang puso, kailangan niyang talunin si Zhao Fang. Ano? Humingi ng imbitasyon si Yufei dahil lang sa kanya. Namumuo ang paninibugho sa puso ni Zhao Linlong. Hindi niya maiwasang tumingin kay Zhao Fang sa bagong liwanag. Salamat, Yufei. Ngumiti si Zhao Fang nang may pasasalamat kay Zhao Yufei. Sa wakas ay alam na niya kung paano niya nakuha ang kanyang imbitasyon. Dahil hindi siya nakikita ni Zhao Linlong, malaki ang posibilidad na hindi siya makatanggap ng imbitasyon. Magkaibigan tayo, mga kapitbahay. Kung gusto mong magpasalamat sa akin, talunin mo siya. Ngumiti si Zhao Yufei na parang lotus na namumulaklak. Sa sandaling iyon, nalampasan ng kanyang kagandahan ang pinakamagandang babae ng Sun Feather City, si Qiu Menggayo. Oo naman. Naramdaman ni Zhao Fang ang apoy na nagninangas sa kanyang puso. Wala siyang ipinaglalaban,
Ang pagpunta lang ni Zhao Yufei sa pamilya Qiu ng mag-isa para sa isa pang imbitasyon ay nagbibigay sa kanya ng dahilan para hindi matalo. Sana hindi mo pababayaan si Lady Yufei. Si Qiu Changji ay tila normal, ngunit sa loob ng kanyang puso, siya ay bahagyang nagseselos at naiinggit. Gayunpaman, ang tunay na nagseselos ay si Zhao Linlong. Bakit? Paano nakawin ng alagad ng sekta ng sangay na ito ang aking babae? Ang mukha ni Zhao Linlong ay malamig na kumislap sa kadiliman. Sa sandaling ito, ang dalawang figure ay nagsalubong. Ang puting robe ni Qiu Chini ay nagpaganda sa kanyang kagwapuhan at agad siyang naging sentro ng atensyon ng mga babae. Gayunpaman, ang bilis ng kanyang mga kalaban ay hindi rin mabagal. Lightly micro-step, lightly floating fairy. Ipinakita ni Zhao Fang ang kanyang kakayahan sa bilis. Ang dalawang kasanayan niya ay nagmula sa parehong pinagmulan. Hanggang ngayon, ang lightly floating fairy ni Zhao Fang ay umabot sa mababang antas, ngunit ito ay isang hakbang lamang ang layo mula sa mataas na antas. Gayunpaman ang ranggo ng kasanayang ito ay hindi masusukat, mayroon itong potensyal na lumampas pa sa pinakamataas na ranggo ng martial arts. Sa mga tuntunin ng bilis, si Zhao Fang ay gumamit lamang ng 70 hanggang 80% upang lumaban sa par sa Qiu Changji. Paano? Paanong hindi mas mabagal sa akin ang bilis ng lalaking ito? Si Qiu Changji ay nagsimulang pawisan ng marami mula sa kanyang likod. Siya ang palaging pinakamabilis na cultivator ng pinakabatang henerasyon ng Sunfeather City. Ngunit ngayon, mayroong isang tao na hindi mas mabagal kaysa sa kanya. Gayunpaman, nalampasan ni Zhao Fang ang pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan at nakakasakit na mga kasanayan niya. Star Finger. Sigaw ni Zhao Fang at itinuro ang kanyang daliri. Shua. Pinagsama-sama ng daliri ang lahat ng kanyang inner strength sa isang punto at ito ay tumawid sa madilim na gabi. Pu. Si Qiu Changji ay walang oras para umiwas kaya kailangan niya itong harapan ng diretso, ang resulta ay namamanhid ang kanyang buong braso. At saka, may magulong inner strength na rumarampa sa buong katawan niya. Teng, teng, teng. Napaatras ng ilang hakbang ang katawan niya bago siya huminto. Ang pinakamataas na ranggo ng martial arts. Paano ako matatalo? Kinagat ni Qiu Changji ang kanyang mga ngipin habang sinimulan niyang ilabas ang kanyang nakamamatay na aura. Pa! Isang kamay na tila gawa sa tanso ang marahang tinapik ang kanyang balikat. Ano? Naramdaman ni Qiu Changji ang kanyang sarili na nanlamig. Habang nalilito ang kalaban, nakita ni Zhao Fang ang kanyang mga kapintasan at gumamit siya ng walang kapantay na bilis upang lumipat sa likuran niya. Natalo ako. Tila nawala ang espiritu ni Qiu Changji habang nakatayo siya doon na hindi makapaniwala. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Ang bilis ni Zhao Fang ay hindi mas mabagal kaysa sa kanya, ang opensa ni Zhao Fang ay nalampasan niya. Natutunan pa niya ang Star Finger, isa sa pinakasikat na pinakamataas na ranggo ng martial arts. Star Finger. Bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Linlong. Ang Star Finger ay katulad ng Spatial Cloud Finger, parehong napakalakas na pinakamataas na ranggo ng martial arts. Ang pinuno ng sekta na si Zhao Tiankang ay minsang nagsabi. Ang kasanayang itinuturo ko sa iyo ngayon, Spatial Cloud Finger, ay isa sa pinakamakapangyarihang pinakamataas na ranggo ng martial arts sa loob ng pamilya Zhao. Walang makakalaban sa iyo maliban kung natutunan nila ang Star Finger. Kung ganoon, matatalo ka. Kung gayon, bakit hindi mo ako turuan ng Star Finger sa halip? Nagtataka na tanong ni Zhao Linlong. Masyadong mahirap sanayin ang Star Finger, ang kaunting pagkakamali ay makakasira sa mga talento sa hinaharap. At kahit na ako ang pinuno ng sekta, hindi ako papayag na pumunta ka at pumili ng mas mataas na ranggo na martial arts. Nag-replay ang eksena sa isip ni Zhao Linlong. Phew, parang nasa second level lang ang Star Finger ni Zhao Fang. Kung ito ay nasa ikatlong antas, kung gayon ay magiging mahirap. Bahagyang nagpakawala ng hininga si Zhao Linlong. Mula sa sitwasyon ngayon, mukhang ang Star Finger ni Zhao Fang ay hindi pa umabot sa ikatlong antas.